Hello, Kayanggaw! Welcome sa Miss Gar Horror Stories! Ang kwentong aswang natin ngayon ay mula kay King. Isang binata na nagtatrabaho sa isang welding shop at matagal nang lihim na umiibig sa kababata niya na si Isang. At kahit daw madalas siyang awayin at itaboy ni Isang, hindi siya sumusuko sa panliligaw. Ang pangarap naman daw kasi ni Isang makapag-asawa ng afam. Pero magbabago yung simpleng buhay nila nung dumating yung isang misteryosong matandang ulyanin na pinakain ni Isang. Pero bago natin simulan to, Kayanggaw, please pakilike naman yung video natin para umabot to sa lahat ng mga Kayanggaw natin. And shoutout pala sa Kayanggaw natin na si Sir Ronald Brozo. Sabi niya, nasa iyo lahat ng mga astig na channel. Miss Clark and Sir Jay, walang tatalo dyan. Grabe. Grabe naman, shoutout sa'yo Sir Ronald. And nga pala, Kayanggaw, bumalik na lahat ng ating mga channel. And ipopost namin dito yung schedule. Ayan, titigan nyo and screenshot nyo para ma-save nyo yung schedule natin and alam nyo kung anong oras e-ere sila. Soledad, Esperanza, Bangumot Diaries, and yung lahat ng mga channel natin. Kaya naman, Clar, huwag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang ni King. Anak naman kasi, medyo nakakaahon na nga tayo nung isang buwan pero pinautang mo pa yung pera natin. Eh ayun, tinakasan tayo ng pinautang mo. Tayo tuloy ang wala ngayon. Alam mo naman Isang na may bayarin pa tayo sa kuryente at tubig ngayong linggo, di ba? Inay, alam ko naman po yun. Naawa lang po talaga ako kay Minda kasi nagkasakit yung anak niya eh. At saka pinangako naman niya sa akin na babayaran niya raw ako kapag nagpadala niya yung asawa niya sa abroad. Eh, hindi ko naman nakalain na naghiwalay na pala sila tapos aalis na sila dito sa barangay natin. Eh dapat nga kasi bago mo siya pinautang, sinabi mo muna sa akin. Para nasabi ko sa'yo yung bagong chismis tungkol sa babaeng yun. Aba, eh matagal ko na kayang alam na naghiwalay na sila ni Junior. Eh sa susunod kasi, kapag may nangungutang sa'yo, sabihin mo muna sa akin ang pangalan. Para masabi ko sa'yo kung ano talagang pagkatao niya. Nay, pwede ba tama na po yung kakachismis niyo sa mga kapitbahay natin? Maganda umaga, Aling Melay. Maganda umaga rin sa'yo, Isang. Ba, mukhang maganda yung pinag-uusapan nyo ngayong umaga. Ay, naku, ikaw pala yan, King. Magandang umaga rin sa'yo. Eh, ano to? Maliligaw ka na naman ba dito sa anak ko? Aba, aga-aga naman ang panunuyo mo. Eh kasi po sabi nila, daig pa na maaga yung masipag, di ba? Pero para sa akin, para mas mag-epektibo, aagahan ko na rin tapos sisipagan ko yung panliligaw ko. Eh Isang, para pala sa'yo, mga bagong pitas na rosas yan. Aba, ang ganda-ganda naman ng mga bulaklak na yan. Ay, naku, King. Kita mo na nga hindi na ako maganda o gaga sa pagdadala ng mga nilalako kong ulam, di ba? Tapos nadagdagan mo pa ng mga bulaklak na yan. Ay, naku, mabuti pa. Ako na lang ang magdadala ng mga bulaklak na yan. Konti lang naman itong paninda ko eh. Tapos, King, bilhan mo na rin ako nitong paninda ko, ha? Ay, sige po. Maraming salamat ah. Eh, ano po ba yung binibenta nyo? Mga lotion po ba yan, kagaya nung dati? Naku, hindi ito lotion ngayon. Meron ako ditong mutya, tsaka anting-anting. Mga pampaswerte daw to sa buhay at tsaka proteksyon. Tapos, ito pa yung pinakamahalaga ha. Mga langis na may bawang at asin. Meron din akong tubig na may basbas na hinaluan ng asin at bawang. Pumili ka na lang ng gusto mong pangontra sa aswang. Pangontra sa aswang? Ay nako, Nay. Inaaway mo ko dahil nagpaloko ko sa kaibigan ko at saka pinautang ko siya. Eh ikaw nga rin oh, nagpaloko ka pa sa kaibigan mo. Sino namang bibili niyan? Aba hoy, Isang! Hindi mo ba alam na sa panahon ngayon, mas mabuting may proteksyon tayo laban sa mga aswang? Aba hindi nyo ba nababalitaan? Yung mga krimen daw na minsan pinapalabas sa TV, eh hindi naman daw talaga gawa ng mga tao. Gawa raw yun ng mga aswang. Pinalalabas lang na gawa ng tao para hindi tayo matakot. Diyos ko naman, Nay. Huwag na po kayo maniwala sa mga ganong chismis. Eh kanino nyo naman po narinig yan? Oo nga po. Tama si Isang. Marami pong kumakalat ngayon na peking balita eh. Kaya dapat po nag-iingat tayo sa mga narinig natin. Ay nako, sinabi na kumari ko si Tonya. Naniniwala ko sa kanya kasi nung isang araw daw, may narinig siyang aswang. Oh, hindi ba nakakatakot yun? Eh kinikilabutan nga ako eh. Nay naman, kung ano-ano na naman yung pinaggagawang kwento ni Aling Tonya.
Parang hindi nyo naman kilala yung kumare nyong yun. Ano ka ba? Pero epektibo to, no? Galing pa nga to sa isang magaling na albularya. Kaya, King, ano ba, bumili ka na? Sige ho. Bibili po ako kahit isa. Baka ba naman, King? Magsasaya ka lang ng pera mo, no? Ano ka ba naman, anak? Sinisiraan mo yung negosyo natin, ha? Na hindi ako kasali dyan sa negosyo na yan, ha? Di naman ako naniniwala sa mga ganyan, eh. Masungat pangontra. At saka ikaw naman, King, alam mo, Bakit? ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wala kang pag-asa sa akin? At saka, may kachat akong Amerikano ngayon, no? Magiging boyfriend ko na yun. Boyfriend daw? Eh, hindi mo pa nga nakikita yung kanong yun? Na hindi nga natin alam kung anong itsura nun eh. Bukod doon sa picture na pinadala niya. Nay, nangako kaya si Arthur sa akin na pupuntahan niya ako dito sa Pilipinas sa susunod na buwan. Tsaka, sinabi naman niya sa akin na handa siya manligaw ng personal dito eh. Ay naku anak, huwag kang magpapauto sa mga foreigner na yan. Ano ligaw-ligaw? Wala yan sa kultura nila, no? Kaya sigurado pinaglolol ko ka lang ng Arthur na yan. Eh kung gusto mo talaga ng apam, eh dito na lang si King. Total tisoy naman ito ah. Wala ka pang poproblemahin sa mga biyenan kasi ulila na to. Ayoko naman magpaligaw dyan, no? Tsaka lang yun, nagpupumilit eh. Isang, hayaan mo na ako manligaw sa'yo. Gusto ko lang naman ipakita yung intensyon ko kahit ilang beses mo na ako binabasted eh. Oh, kita mo na? Siya lang ang magtsatsaga sa'yo ng ganyan. Ay, ako bahala ka. Sinasabi ko na sa'yo wala kang pag-asa sa akin, di ba? Nakaalis na nga dito. Ay, nako. Kita mo yung batang yun, napaka-ambisyosa talaga. Ano ba nakikita mo sa mga kanong yun? Yun po kasi yung gusto ni Isang simula pagkabata dahil mahilig siya manood nung mga pelikulang galing Hollywood. Isa huli po, si Isang naman po talaga yung nakakaalam kung sino talaga yung pipiliin niya. Kaya hayaan niyo na po. Eh, swerte na siya sa'yo, no? Ewan ko doon. Ang totoo, narinig ko yun kanina eh. Inaaway niya yung Arthur kasi hindi siya sinasagot simula pa kagabi. Eh, pakiramdam ko nga magagaya na naman yan doon sa nakaraang kausap niyang kano. Bigla na lang hindi magpaparamdam. Talaga po? Oo, kaya nga pagkakataon mo na to para ipakita sa kanya na ikaw talaga yung nararapat. Sige ho. Maraming salamat po, Aling Melay ha. Sige po, susundan ko po si Isang. Ito po, 300 lang po yan. Hindi po tinipid yung karne tsaka gulay dyan sa chapsuy na yan ha. Kita nyo naman po oh. At saka masarap din po yung adobong manok. May kasama pa po yung itlog oh. Isang! Hintayin mo naman ako! Isang! Bilis mo naman maglakad eh! Isang! Sige po Maraming salamat po sa pagbili. Sa uulitin po. Huy! Isang! Suplada naman ito. Pwede ba, King? Tigilan mo nga muna ako ngayong umaga dahil mainit yung ulo ko. Kung hindi ka bibili, wag mo na akong kausapin. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ako bibili? Bibili nga ako eh. 3 ulam pa yun sa akin. Ito, 100. Wala akong panukli kaya wag mo akong bigyan ng buo. Ito, saktong 100. Ito ulam mo. Alam mo, King, kung sa tingin mo madadaan mo ako sa pagbili-bili mo ng ulam, huwag ka nang umasa, no? Kahit ilang beses mo pa akong bigyan ng bulaklak, wala talaga. Hindi ikaw yung gusto ko, period. Hindi kita gusto kahapon, hindi kita gusto ngayon, at hindi rin kita magiging gusto bukas, okay? Grabe ka naman sa akin. Gusto ko lang naman patunayan na seryoso ako sa'yo eh. At itong mga ginagawa ko, wala akong hinihinging kapalit dito. Gusto lang din naman kitang paalalahanan dahil kahit papano, magkapabata pa rin naman tayo eh. Alam ko naman yun Isang eh. Hayaan mo na lang sana ako sa ginagawa ko. Mapapagod din ako sa huli. Pero sa ngayon, imposible mapagod ako. Ikaw talaga yung gusto ko Isang eh. Alam mo, ang tigas ng ulo mo. Pahala ka na nga. At saka sa ngayon, masama yung gising ko kaya pwede bang lumayo-layo ka sa akin? Hindi kita matansya eh. Ay, nako, Ay, Iya. anak na kalabaw. Masyado ka naman maras sa binatang yan. Lolo naman, wag naman po kayong basta sumusulpot. Aatakihin ako sa puso sa sobrang gulat eh. Ay, nako. Kanina pa talaga ako nandito tapos rinig na rinig ko yung pag-aaway ninyo. Hindi naman po kami nag-aaway, Lolo eh. Ganun lang po talaga tong si Isang, mataray po talaga minsan. Saka depende po sa gising yan. Minsan sobrang bait po niyan. Abay, hindi naman pwedeng ganyan. Huwag itaan sa pasigaw o pasingal dahil pwede naman mag-usap na mahinaw na.
Pasensya na po. Medyo aburido lang po talaga yung umaga ko ngayon. Ay, hindi ka dapat humingi ng pasensya sa akin. Kundi doon sa binatang inaaway mo kanina. O, sige na nga. King, pasensya ka na rin ha. Kung sinisinghalan kita kanina. Yan. Ganyan nga. Ganyan dapat yung magkasintahan. Ay, naku, hindi ko po yan kasintahan ha. Manliligaw lang po ako. Ay, ganun ba? Eh, kailan ba kayo magpapakasal? Kung hindi nyo na itatanong, ako yung mayor dito. Ako yung magkakasal sa inyong dalawa kung gusto ninyo. Ano ba yan? Parang may mali naman dyan kay Lolo eh. Oo nga, isang eh. Lolo, paano nyo naman nasabi na kayo yung mayor dito? Eh ngayon lang namin kayo nakita. Eh dahil ako yung inutusan ng mga Kastila. Kaya ako yung ginawa nilang mayor dito. Naku, parang may saltik ata sa utak ko eh. Shh! Eh, parang nag-uulya din na si Lolo eh. Lolo, kumain na po ba kayo? Ano po bang pangalan nyo? Ang totoo, hindi pa nga ako kumakain. Ay, eto pong pagkain oh. Masarap po to. Magkano ba to? Wala kasi akong pera, iya eh. Naku, wag po kayong mag-alala. Libre na po yan para sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Eh, maraming salamat sa iyo, Jane Apo ha. Eh, nasan ba yung mama mo? Ano daw? Naku, mukhang ulyanin nga talaga to si Lolo. Pero ngayon ko lang nakita tong si Lolo eh. Sa tagal ko na naglalako dito sa lugar natin, halos kilala ko na yung mga tao dito, no? Wala bata hanggang matanda. Pero ngayon ko lang talaga to nakita. Baka galing siya sa kabilang barangay. Naku, baka nawawala yan ha. Hala, oo nga no. Naku, kawawa naman. Ano, tanungin kaya natin? Sige. Lolo. Oh, teka. Nasaan na yun? Oo nga no. Umalis ba? Hindi ko napansin yun ah. Ang bilis naman. Naku, isang, hindi kaya multo yun? Ikaw ah, nahawaan ka na yata ni nanay eh. Kung ano-ano na pinagsasasabi mo. Porque hindi lang natin napansin na umalis yung lolo. Pero, ano, ayos lang kaya yun? Kaya nga eh, nakapagtataka. Eh, bigla na lang nawala na parang bula eh. Pero ang mahalaga, nabigyan natin siya ng pagkain. Okay na yun. Ikaw lang yun. Alam mo, isang, ang bait mo talaga. Kaya sa'yo talaga ako eh. Ba yan? Manahimik ka nga dyan. Nagsusungit ka na naman ha. Baka marinig ka ulit ni Lolo. Uy, saan ka pupunta? Maglalako na ako. At saka ikaw may trabaho ka pa, di ba? Papagalitan ka ng boss mo kapag na-late ka na naman. Ay, oo nga pala. Eh, isang, ingat ka ha. Kita tayo mamaya. Che, kahit wag na. Marami sigurong magtataka kung bakit gusto ko pa rin si Isang kahit palagi niya akong tinatarayan. Pero hindi naman kasi siya ganun dati. Nagbago lang siya nang mabaon sa utang ang pamilya nila. Dahil nga sa pagkakasakit ng tatay niya. Pero nang makita kong pinakain niya ang matandang lolo, lalo akong nakumbinsing mabuti talaga ang puso niya. Pambihira. Bakit ko nga ba nakalimutan yung salamin na pang-welding ko? Sakto ulit ang mata ko dahil sa salamin ni Jimboy. Teka, si Isang ba yun? Papagabi na. Pero sino yung kausap niya sa unahan? Isang, ginabi ka na sa paglalako ah. Sino ba yung kausap mo? Yun yung lolo kahapon ah. Oo, nakita ko kasi siya dito sa gilid ng daan. Kawawa naman kasi. Tignan mo, oh, ang dungis-dungis niya. Kaya eto, binigyan ko ng pagkain. Mabuti na nga lang nakabili ako ng tinapay. Lo, saan po ba kayo umuwi? Yan nga rin yung tanong ko eh. Pero hindi naman matino yung sagot niya palagi. Ha? Ano ka mo? Eh bakit naman ako uuwi? Ang ibig ko pong sabihin eh, nasan po ba yung bahay nyo? Nawawala po ba kayo? Huwag po kayong maglala. Tutulungan po namin kayo makauwi. Aba, hindi pwede. Dahil nandun yung mga Amerikano at susugod yung mga Hapon doon. Hindi ako pwedeng umuwi dahil bobombahin nila yung bahay. Oh, kita mo na? Pero, Lo, ano po ba talaga yung pangalan nyo? Ako si Romulo. Oh,
At least, alam niya yung pangalan niya, di ba? Ito po, Lolo. Meron po akong biskuit dito. Sa inyo na rin po to. Pero nasa kaya yung pamilya niya, no? Iya, nasa Espanya sila. Oo siya, sige na. Aalis na ako at may pasok ako sa klase. Ano yun? Ayos lang ba talaga yun? Bigyan na lang natin siya ng pagkain tuwing nakikita natin yan. Para kahit papaano makatulong siguro sa kanya. O sige, mabuti pa nga. Sa mga sumunod na araw ay nakasanayan ko ng magdala ng biskwit at tinapay para kay Lolo Romulo tuwing nakikita ko siya. Sa tabi ng simbahan, sa kalsada o sa paradahan ng tricycle. Ganon din si Isang. Madalas ko siyang makitang inaabutan ng paninda ang matanda. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi ako ng bahay ay may hindi inaasahang pangyayari na tuluyang magbabago sa lahat. Ang dilim talaga sa iskinitang to. Bakit kaya hindi pa inayos yung ilaw hanggang ngayon dito? Ang hirap tuloy makakita. Iyo! Umiwas ka sa motor, Iyo! Walang yung motor yun. Bakit walang ilaw yun? Lo, salamat po sa pagdulak niyo sa akin ha. Baka nabagana ako ng motor kung hindi niyo po ako tinulak eh. Lolo? Kayo po pala yan. Oy, King, ano nangyayari sa'yo? Sakit naman ng flashlight mo. Ilayo mo nga sa akin yan, Isang. Kamuti ka na ako mahagip ng motor eh. Mabuti na lang tinulak ako ni Lolo. At saka, ayos lang po ba kayo? Hala, King, parang may masakit sa kanya. Oh. Tingnan mo, ayun may sugat siya sa paa. Oo nga no. Lo, nahagip po ba kayo ng motor? Ayos lang ako. Nakapaglalakad pa naman ako. Tignan nyo. Oh, di ba? Lo, paika-ika po kayo eh. Alam mo, King, matanda na si Lolo Romulo eh. Masyadong mapanganib sa kanya yung palagi na lang siyang pag-gala-gala dito. Tingnan mo yung nangyari sa kanya ngayon. Baka mas malala pa yung mangyari sa kanya sa hinaharap kapag nagkataon yan. Kaya nga eh, kawawa naman to si Lolo. Paano kaya kung dalhin na lang natin kay Kapitan doon sa barangay hall? Sigurado ako matutulungan nila si Lolo. Ay naku, huwag ka nang umasa doon. Dumaan nga kanina si Kapitan dyan eh. Tapos humingi ako ng tulong tungkol dyan kay Lolo Romulo na pag-gala-gala. Pero sabi niya, hindi raw niya alam at saka magtatanong pa daw siya kung paano. Yung sinasabi niya magtatanong, sigurado aabuti ng 1 taon yun. O baka nga sa susunod pang eleksyon eh. Ay naku, ba't niyo ba kasi binuto yun? Grabe ka naman. Ba't mo ako pinagbibintangan eh, hindi ko naman binoto yun. O siya, gito na lang. Ako na lang yung mag-aalaga kay Lolo. Total, wala naman akong kasama sa bahay. Sigurado ka? Bakit kanya ka makatingin? Marunong ka ba magluto? Panay nga yung bili mo ng pagkain eh. Kawawa naman yan kapag nalipasan ng gutom. Ito naman, hinuhusgan mo ako kagad eh. Pero tama ka nga dyan. Paano mo nalaman yun? Malamang, panay ang bili mo ng pagkain sa akin eh. Huwag ka maglala. Kahit hindi ako marunong magluto, hindi naman magugutom to si Lolo sa akin eh. Marunong naman ako magsaing tapos bibigyan ko lang naman siya ng ulam namin. Di po ba Lolo? Apo ba kita? Kanino anak ka ba? Lo, gusto niyo po ba sumama sa akin? Doon po sa bahay ko. Ayoko. Dahil kalaban ka. Ay, naku Lo, kakampin niyo po ako. Ang hindi niyo nga po alam, espiya ako ng mga Espanyol eh. Ako yung pinadala nila para kunin kayo tapos iligtas laban sa mga Amerikano na yan. Parang timang to. Hindi ako sasama sa'yo. Gusto ko lang dito na matulog. Lolo Romulo, mas makakabuti po kung sasama kayo sa kanya. Baka po kung mapano kayo dito kung dito kayo matutulog. Talaga ba? Hindi ka kalaban? Hindi po. Kaya sumama na po kayo sa akin. O siya, sige. Pero hawakan mo muna tong espada ko. Oh, Oh, ayan, pitpitin mo na yung kahoy. Ang gara ng espada niyo, Lo ah. Ang talim. Tara na ho. Dinala ko na nga sa bahay si Lolo Romulo at pinapaligo dahil madungis na siya. Mabuti na lang at nasa katinuan siya noon kaya kinaya niyang maligo ng mag-isa.
Alam kong malaking responsibilidad ang pagpapatira sa kanya. Pero hindi ko kayang hayaan siyang gumala sa kalsada at malagay siya sa panganib. Mas pinili kong alagaan siya kaysa pagsisihang hinayaan ko siyang mapahamak. Ayun. Napaka-pogi niyo naman sa suot niyo, Lolo. Kaso, pasensya na po kayo at hindi kasi sa inyo yung mga damit ko ha. Masyado po malalaki. Wag po kayo maglala. Pakakainin ko kayo na marami para maging kasi macho ko rin kayo. Iyo, maraming salamat dito sa tulong mo. Ayos naman ako dito sa damit mo eh. Komportable naman ako. Ano po, gutom po ba kayo? Magsasain po ako tapos bibili na lang po tayo ng ulam dun sa tindahan. Dun sa kapitbahay. Tao po! King, nandiyan ka ba? Boses ni Aling Mela yun ah. Lo, saglit lang po ah. Bubuksan ko lang po yung kumakatok. Magandang gabi po, Aling Mela. Isang, napabisita ka sa akin. Hindi ko yung binisita ko, no? Kundi si Lolo Romulo. May dala akong ulam. Oo, at saka may dala rin akong damit. Ito yung mga damit ng tatay nito si Isang. Sana kasya to sa kanya. Ibibigay na lang namin sa inyo kasi wala na namang magsusuot niyan. Ay, maraming salamat po talaga. Tuloy po kayo. Sobrang laki nga po ng mga damit ko para kay Lolo eh. Aba, tingnan mo nga naman. Ngayon lang ako nakapasok dito sa bahay mo, King ah. Ang galing din pala talaga ng mga magulang mo, no? Sumalangit nawa ang mga kaluluwan nila. Pero masinop talaga sila sa pera kahit noon pa. Ang dami niyong baboy noon eh. Kaya nakapagpagawa sila ng ganitong bahay. Ilan ba ang kwarto niyo dito? 3 lang po. Isa kina nanay at tatay. Isa po sa akin tapos yung isa para sa mga bisita kapag meron pong dumarating. Pero ang laki nito ha? Parang kasya kahit 5 pa yung magiging anak niyo nito si Isang. Nay, ano ba yan? Oh, ano na naman? Wala namang masama sa sinabi ko ah. Ay naku, bahala na nga kayo. Lolo Romulo, may dala po akong ulam para sa inyo. Paksiw na bangus puto tsaka ginisang gulay. Abay, tama-tama. Medyo nagugutom na ako, Iha. Mabuti naman po. Paghahain ko na po kayo ah. Uy King, nasa ba yung kanin mo? Kasi magsasain pa lang sana ako eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Dapat nagdala na ako ng kanin. Sige, ako na lang magsasaing. Umaandar ba tong gasol mo? Baka mamaya wala pa tong laman ha. Iha, tutulungan na kita. Oo, Isang. Yan yung ginagamit ko palagi. Bakit parang hindi naman nag-uulyanin niyang matandang yan? Kagaya nung sinabi ni Isang sa akin. Ipasumbong-sumbong lang po, Aling Melay. Teka lang po ah. Tutulungan ko lang po si Isang sa pagsasaing. Kasi hindi naman niya gamay yung kusina namin eh. O siya sige, mabuti pa nga. Pwede bang painom ako ng tubig? Sige po, kuha lang po kayo sa rep namin. Aba, at may ref ka pala. Hulugan lang po yun. Importante po kasi kahit hindi ako nagluluto eh. Diyan ko po nilalagay yung mga ulam na binibili ko tapos iniinit ko na lang po yun. Naku, kailangan mo na talaga ng asawa na magaling magluto. Parang si Isang ko na yan talaga. Nay, ano ba? Kilabutan nga kayo sa mga pinagsasasabi nyo. Hindi ko nga type yan si King. Bakit ba ayaw mo dito kay King, Iha? May itsura naman tong batang to ah. Kasi nga ho, mahilig ho yan sa Amerikano. Ay, wag Iha. Mga salbahe ang mga Amerikano. Gusto nilang kunin ang Pilipinas mula sa Espanya. Alam mo bang sinunog nila yung bahay sa kabilang bayan? Ang balita ko, marami silang pinatay na Moro sa bandang timog ng bansa natin. Ano daw? Nakulo, wag po kayo maglala. Lalabanan ko po yung mga Amerikano na yan para sa inyo. Ano ba yan, King? Huwag mo na nga patuloy yung sinasabi ni Lolo. Isa ka pa eh. Ang kulit mo rin. Hayaan na nga natin siya magsaing dyan, King. Mainit kasi talaga yung ulo niyan. Kasi binlock na siya nung Arthur na yun. Sinasabi ko naman kasi sa kanya, huwag magpapadala. Ayan, umasa na naman tuloy. Kawawa naman po pala, kaya mainit yung ulo eh. Kahit mahal ko siya at masakit na hindi niya ako gusto, ay ayaw ko namang maging dahilan ng kalungkutan niya. Kung saan siya masaya, doon na rin ako magiging masaya. Kahit kailangan kong magparaya. Kaya hindi ko muna siya kinulit sa mga sumunod na araw. Pero kahit ganon,
palagi pa rin siyang bumibisita sa bahay para nga magdala ng pagkain para sa amin ni Lolo Romulo. Isang, Si Lolo Romulo, nasan? ayun, tulog na sa kwarto niya. Eto, may dala akong ulam. Sige, salamat. At saka, parang pinagpapawisan ka. Pasok ka muna. Inom ka muna ng tubig dito. Sobrang init kasi sa labas eh. Abang, naglalako ka talaga kahit linggo? Magpahinga ka naman, no? Gusto ko naman kasi talaga sana magpahinga. Pero yung mga bayarin, hindi nagpapahinga, King eh. Itong tubig, oh. Maraming salamat ah. Ay, grabe nakahinga rin ng maluwag. Ibabayaran ko na lang tong ulam na binigay mo dito. Wag na no, para naman kay Lolo Romulo yan eh. Tsaka hindi yan para sa'yo. Isinali lang kita kasi kawawa ka naman. Tsaka di ba hindi ka marunong magluto? O siya, sige. Salamat pala kay Lolo Romulo at nakalibre ako ng ulam dito. Pero, seryoso ka ba talaga, Isang? Di kaya abonado ka niyan kakabigay ng ulam dito? Ganito na lang kaya. Magbibigay ako ng pera para pambili mo ng mga sangkap ng pagluluto. Tapos, ibenta mo na yung sobra. Wag na no, tulong ko na nga yan kay Lolo Romulo. Yun na lang yung ambag ko. Total, ikaw naman yung nag-aalaga sa kanya at nagpatuloy, di ba? Para kahit paano naman, may maitutulong ako. Isang, hindi ka naman obligado gawin to, ha? Gusto ko nga kasi. Naaalala ko lang kasi si tatay sa kanya eh. Pareho sila ng katawan. Namimiss ko lang yung tatay ko kasi palagi ko yung pinagluluto. Kahit naman kasi 2 taon na simula nung nawala siya, hindi ko pa rin maiwasang mamiss siya. Kaya King, hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko. O sige, ikaw bahala. Kung sa bagay, ganun din naman kasi ako sa mga magulang ko eh. Alam mo namang magkasabay silang nawala sa akin, di ba? Dahil sa aksidente. Siguro kung nabubuhay lang sila, hindi nila ako hayaan tumigil sa pag-aaral. Masipag ka naman sa trabaho mo, di ba? Pero mas maganda pa rin yung nakapagtapos ka, Isang. Siguro kapag nakapag-ipon na ako, mag-aaral ako ulit. Gusto kong maging engineer. Buti ka pa may pangarap. Oh, ikaw naman, may pangarap ka din naman ah. Oo. Para ka rin si nanay eh. Tinutokso ko doon sa pangarap ko makapangasawa ng Amerikano. Hoy, hindi kita pinagtatawan ng dahil doon, no? Alam ko namang seryoso ka doon eh. Kaya nga alam kong wala akong pag-asa sa'yo. Pinipilit ko lang talaga. Sabi nga ni nanay, ambisyosa raw ako eh. Sa tingin mo, masama ba yung nangangarap ako ng afam? Masama. Kasi hindi ako yung apam eh. Ewan ko sa'yo, yun na nga kitang kausapin. Ito naman, binibiro ka lang eh. Tsaka, aray ko Isang ha. Galing pa talaga to sa akin pero alam mo, yun lang talaga yung kakasaya mo. Wala namang masama talaga dun eh. Lahat naman tayo may mga pangarap. Kagaya ko, pangarap kita, walang masama dun. Ang masama, kung pipilitin kitang tanggapin ako. Kahit kailan, di ko talaga gagawin yun, no? Kaya ba hindi ka na nangungulit ngayon? Oo, kasi mainit yung ulo mo sa akin eh. At saka, bakit mo ba tinatanong? Nako, namiss mo yata yung panliligaw ko, no? Ay naku, tumigil ka nga dyan, King. Ang feeling mo. Nagtataka lang ako kasi hindi ka na nangungulit at nagbibigay ng bulaklak eh. Gusto mo, bigyan ulit kita ng bulaklak. Sayang nga yung namumukadkad na rosas eh, hindi ko pa napipitas. Napansin ko nga, may mga rosas ka doon sa likod ng bahay mo. Di ba galing yung mga bulaklak na binibigay mo sa akin? Oo, ako mismo yung nagtanim nun kasi sabi mo dati, yun yung paborito mong bulaklak eh. Gusto mo, bigyan kita ngayon? Wag na ano, pupunta pa ako sa palengke ngayon para bumili ako ng mga sangkap. Sige. Di sa susunod na lang. Ha? Ano sabi mo? Wala, sabi ko gising na si Lolo Romulo. Ay, Lolo, bakit po kayo nakaupo dyan sa may hagdan? Manahimik ka, Iya. Dadaong na ang barko. Ihanda mo na yung mga gamit mo at bababa na tayo. Ano daw? Oh, dadaong na yung barko! Dadaong na yung barko! Nasa Espanya na tayo! Parang ewan din to eh. Bahala nga kayong dalawa dyan. Ilang buwan na pala ang lumipas mula nang ampunin ko si Lolo Romulo. Sa panahong yon, biglang dumami ang mga kliyente ko kaya gumanda ang takbo ng trabaho at natuwa ang boss ko.
Araw-araw pa rin bumibisita si Isang para magdala ng ulam. Si Lolo Romulo naman, ganun pa rin. Minsan nasa Katinoan, minsan Ulyanen. At habang tumatagal, lalo akong nagpapasalamat na kasama ko siya. Dahil pakiramdam ko nagkaroon ulit ako ng pamilya. Oh, ano ba meron dito at kinaladkad ako dito ni Isang sa bahay mo, King? Gusto ko lang po kayong batahin sa hapunan dito sa bahay. Nakatanggap po kasi ako ng bonus mula sa boss ko eh. Dahil marami po ako naging kliyente nitong buwan. Kaya bumili po ako ng pansit tsaka lechong manok sa bayan para pagsaluhan po natin. Bumili din po ako ng panghimagas. Sabi sa akin ni Isang, paborito niyo daw po yun eh. Ay, naku, gusto ko yan. Naku, mabuti ka pa, pinapakain mo kami ng lechong manok. Samantalang itong anak ko, ay Diyos ko, tinitipid pa rin ako. Gusto ko lang naman manood ng sine doon sa kabilang bayan. Nay, marami nga akong benta sa paglaloko nitong huli, pero binabayaran ko ng buo yung ibang utang natin, di ba? Huwag ka mag-alala. Dahil kapag nagtuloy-tuloy itong magandang benta ko, wala tayong utang pagkatapos ng 2 buwan. Ay, talaga ba, anak? Mabuti naman kung ganun. Magandang balita pala yan. Maupo na po kayo. Lolo, dito po kayo sa tabi ni Aling Melay. Wow, nakaayos na pala yung pagkain sa mesa? Siyempre, nakakaya naman kung kayo pa yung mag-aayos niyan. Kayo nga itong mga bisita ko, di ba? Kaya mag-relax lang kayo dyan. Alam mo, ang swerte talaga na mapapangasawa mo, King. Ano bang hinahanap mo sa babae? Kung ayaw nitong anak ko, may mga pamangkin ako. Irereto kita. Magaganda rin yung mga yun. Nay, ano ba yan? Oh, bakit ka nagre-reklamo dyan? Huwag ka na makailam dito. Irereto ko na lang to si King sa iba. Doon ka na lang sa mga afam mo. Maupo na po kayo dyan. Ano pa po bang kulang? Yung tubig pala. Teka lang po kukunin ko lang. Ito po mga tubig oh. Oh, ano bang hinihintay natin? Aba, kumain na tayo. Sige ho. Alam niyo po, natutuwa talaga ako kasi nito mga nakaraan. Parang ang swerte ko po eh. Dumadami po yung nagpapagawa sa akin ng mga upuan tsaka gate ng bahay nila eh. Alam mo ako rin, parang ang daming bumibili sa akin. Kahit nga dinadamihan ko lalo yung mga niluluto ko nitong huli, mabilis pa rin nauubos. Alam mo kapag ganito ng ganito, sigurado ako mas mabilis ako makakapag-ipon para makapagtayo na ako ng maliit na kainan. Ay, naku, mabuti pa kayo. Bakit kaya ganun? Sa akin wala man lang bumibili ng pangontra ng aswang. Yung kumari ko si Tonya, pinagtatawanan lang ako. Sa kanya nga galing yung kwento tungkol sa mga aswang. Tapos ako patuloy yung pinagtatawanan ngayon. Isa kang ispiya ng mga kalaban. Binabalaan kita na huwag ka magkakamali. Patalsikin yung kapwa mo, Pilipino. Ako yung makakalaban mo. Ay, naku, Mang Romulo, kumain na lang ho kayo. Ano mo, King? Nakakaloka naman to alaga mo. Bakit naman kontrabida ang papel ko ngayon? Noong nakaraang araw, isa akong magandang Espanyola sa paningin niya. Ayos lang po yan. Huwag niyo naman po dibdibin masyado yun. Ito nga si Isang, ginawang aso nung nakaraan eh. Gusto pa ba tahulin? Ikaw nga ginawang unggoy eh. Binigyan ka pa ng saging, di ba? Tapos inutusan kang kunin yung mga kuto niya sa ulo. Tapos binigyan mo pa ulit ako ng saging. Ang kulit mo rin eh. Ang sabi mo, wag patulan yung mga pinagsasabi ni Lolo, pero ikaw din yung pasimuno minsan. Bakit? Sa tawang-tawa akong pagtripan ka eh. Ganun pala O sige, sa susunod ako naman yung gagante. Umanda ka sa akin Aba! Baka masyado na kayo nagkakalapit nitong mga nakaraan na. Nagkakabiroan na kayo ng ganyan eh. Noon kulang na lang sakalin ka nitong si Isang. Pero ngayon ang laki na ng ngiti sa'yo. Hindi ba ako alam dyan? Ano ba pinagsasasabi mo, Nay? Talaga nagkakalapit lang kami nitong si King, no? Dahil araw-araw akong bumibisita dito. Ano nga namang awayin ko siya, di ba? Normal na asaran lang yung ginagawa namin. Oo nga po, Aling Isang. Tsaka, Nay, wag yun naman bigyan ng mali siya yung pagkakaibigan namin ni King. Ayaw namin mailang sa isa't isa dahil sa panunukso nyo. Di ba, King? Ha? Oo. Tama po siya, Aling Melay. Magkaibigan po kami. Ay, nako. Parang hindi naman ako kumbinsido. Sa pagkakaibigan, nagsisimula ang lahat. Minsan, namamalayan mo na lang na hindi pala kaibigan ng tingin mo sa taong yon. Hindi ba, Isang? Bakit naman po ako yung tinatanong nyo? Siguro po,
Minsan, ang pag-ibig bigla na lang sumusulpot. At minsan, sa tao na hindi mo inaasahan. Aba, naging matalinhaga tuloy kayo, Mang Romulo. Ito po pansit o, tikman niyo po. Huwag lang yung puro manok ang kinakain ninyo. Huwag mo akong kausapin. Alipin! Ay, inaasar yata ako nitong matanda ngayon na ginawa pa talaga akong alipin. Mukhang ikaw yung bida ngayong gabi kay Lolo Romulo na yo. Oo nga po, ikaw lang po yung napapansin eh. Minsan na nga lang kayo nagkikita, di ba? Kaya nga eh. Siya nga pala, maiba ko. Naipagtanong nyo na ba kung may naghahanap dito kay Mang Romulo na kamag-anak? Alam ko namang napapalapit na siya sa inyo. Pero baka hinahanap na rin siya ng tunay niyang pamilya. Kawawa naman ng mga yun at isang buwan nakalipas nang nawawala siya. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Palagi naman akong bumibisita sa barangay huli. Pero wala raw po talaga naghahanap dito kay Lolo Romulo. Wala rin tumutugma sa itsura niya. Oo nga po. Nagpunta rin po ako sa police station eh. Pero wala din po naghahanap sa kanya doon. Ay, ganun ba? Kawawa naman ng matandang yan. Ayoko sanang isipin pero mukhang inabandonan ng pamilya niya dahil sa sitwasyon niya. Nakakalungkot naman kung totoo nga yung hinala ko. Ako, hindi ko maisip na mangyari sa akin ang ganyan. Ay naman, huwag niyo namang isipin yan. Hindi ko naman kayo pababayaan, no? Oo nga po. Hindi yan gagawin ni isang sa inyo, no? Dahil sobrang mahal na mahal po kayo niyan. Oh, narinig niyo yun, Nay? Kahit makulit kayo madalas, hindi kita pababayaan, no? Aba, maswerte pala ako kung ganun. Alipin! Bigyan mo nga ako ng pansit. Ay, nako! Ay, opo, Haring Romulo, ito na po. Ito na po yung alipin ninyo at bibigyan kayo ng maraming pansit. Sana naman sa susunod gawin mo naman akong reyna. O di kaya naman prinsesa sa imahinasyon mo. Pagkatapos nga ng hapunan ay iginiit ni Isang na siya ang maghugas ng pinagkainan namin kahit pigilan ko. Kaya napilitan na rin akong pumayag. Si Aling Melay naman, nagpahinga sa sala dahil sobrang busog daw siya. Pinaandar ko ang TV para may mapanood siya habang nagpapahinga. Now wait. Toskin. Aling Melay? Ano pong tinitignan niyo dyan? Itong bote ko na may langis. Oh, tingnan mo. Para kasing kumukulo kanina pero ngayon parang wala naman. Nagtataka lang ako. Hindi kaya may dumaan na aswang? Ay, ganun po ba? Ay naku, hindi ka naman yata naniniwala sa akin eh. Magsama nga kayo ni Isang. Sa tingin nyo, mukha akong timang dahil naniniwala ako sa bisa nitong langis sa bote. Hindi naman po sa ganun. Baka masyado lang po mainit yung panahon kaya kumukulo po yan. Hindi eh. Nakita ko talagang kumulo kanina habang kumakain tayo. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa hinaharap, papatunayan ko rin sa inyo na gumagana talaga to. Baka naman po meron dumaan sa bubong kanina. Meron talaga. Malakas talaga ang kutob ko. Teka nga. Parang naiihi ako eh. Pwede ba makibanyo? Sige po. Pupuntahan ko lang po si Isang ha. Nandiyan pala si Lolo Romulo eh. Tapos tinutulungan siya oh. Mukhang malinaw yung pag-iisip niya ngayon. Iya, ano ba yung kahilingan mo sa buhay mo? Kapag humiling po ba ako, matutupad po ba yun? Abay, oo. Basta ba may tiwala ka sa kahilingan mo? Ano bang gusto mo? Yun ba yung makapag-asawa ka na Amerikano? Bakit parang natahimik ka? Kasi nakakatawa po ba talaga yung pangarap ko? Abay, hindi naman. Ang totoo po kasi niyan, gusto ko noon na mag-asawa ng Amerikano kasi yun naman talaga yung type ko dahil sa mga pinapanood ko eh. Pero habang tumatanda po ako tapos nakikita ko yung paghihirap ni nanay at tatay. Lalo na nung magkasakit si tatay at wala man lang kaming kapera-pera. Naisip ko po siguro mas maganda kung makapag-asawa ako ng taga-ibang bansa. Baka pwede ako magtrabaho dun. Tapos mabigyan ko ng magandang buhay yung mga magulang ko. Lalo na po si nanay. Siya na lang yung natitira kong pamilya eh. Gusto ko naman po sana makaramdam siya ng ginhawa sa buhay. Pero, ayaw mo ba magpakasal sa taong mahal mo? Hindi ba't mas mainam yon? Kung
pwede lang naman po sana. Pero parang mahirap naman po yun sa sitwasyon ko. Tsaka napag-aaralan naman po siguro yung pagmamahal. Huwag ka mag-alala. Matutupad ang pangarap mo na magkaroon ng magandang buhay yung nanay mo. Matutupad yan dahil mabuti kang bata. Sa tingin niyo rin po ba? Sana nga po. Oo, sigurado ako doon. Oh! King! Ano tinatayo mo dyan sa gilid? Ginulat niyo naman po ako. Wala po. Meron lang po ako naalala kaya nakatulala po ko saglit. Ganun ba? Akala ko ba pupuntahan mo si Isang? Pupuntahan ko nga po. Oh, ano po yun ay? Tinatawag niyo po ba ako? Tutulungan na sana kita dyan, Isang. Sabi ko naman, di ba, hindi ko na kailangan. Tsaka, nandito naman si Lolo, oh. Tinutulungan niya ako. Binibinay, mag-ingat ka. Paparating na yung mga kalaban. Nasaan ba yung espada ko? Ay, eto. Nandito pala. Salamat. Ay, naku, Diyos ko po naman. Kunin mo nga yung kahoy niya, King. Baka mahampas ako niyan eh. Lolo, hindi po sila mga kalaban. Mga Espanyol po yung mga yan. Mistisa po yung isa, oh. Totoo ba? Isa ka Espanyola? Si Marimar? Ay, Diyos ko naman. Kunin niyo na nga kasi ang kahoy niya. Sige na nga po. Hello, akin na po yung espada nyo tapos iaalay natin sa Espanyola. Oo, sige. Ibigay mo sa kanya. Pambihira naman. Hindi na nga muna ako bibisita dito dahil mukhang kontrabida ang tingin sa akin ni Mang Romulo ngayon eh. Sa susunod na lang kapag bida na ulit ako. Sige po, doon po muna kayo sa sala. Iatid ko lang po muna to si Lolo sa kwarto niya. Ay naku, mabuti pa nga. At baka pagising niya, mabuting tao na ako sa paningin niya. Lo, tara na po sa silid nyo. Babalik na ba tayo sa Pilipinas? Tama-tama. Namimiss ko na yung mga kainuman ko sina Pepe at saka Juan. Opo, sasakay na tayo ng barko. Tara na ho. Ano? Nakarating na ba tayo? Opo. Lo, gusto niyo po ba ng gatas? Magtitimpla po ako para may mainom kayo bago matulog. Nako, ayos lang ako. O siya, sige po. Magpahinga po muna kayo, ha? Ikaw, King. Ano naman yung kahilingan mo? Po? Kagaya ng tanong ko kanina kay Isang, gusto ko rin malaman kung ano yung kahilingan mo. Magtiwala ka at matutupad yon. Isa lang naman po yung kahilingan ko eh. Pero parang imposible naman po mangyari yun. Si Isang ba yung kahilingan mo? Opo. Pero alam ko namang imposible yun. Saka kung posible man po matupad yung kahilingan namin dalawa, mas pipiliin ko po matupad yun sa kanya. Mas masaya po ako kung masaya siya. Kahit na masaktan ka. Pansamantala lang naman po siguro yung sakit, Lo. At kung hindi man, masaya pa rin po ako. Nang gabing yun ay makahulugan akong tinitigan ni Lolo Romulo. Hindi ko maipaliwanag ang ibig sabihin ng tingin niya. Pero pakiramdam ko, wala talaga siyang sakit. Hindi siya tunay na ulyanin. Matalas ang kanyang mga mata, parang kaya niyang basahin ang laman ng puso ko. At sa sandaling yon, may kakaiba akong naramdaman tungkol sa kanya. King! Uy, King! Uy, busy ka ba? Ha? Ano yun? Pasensya na, hindi kita masyado marinig eh. Teka, papatayin ko lang to. Ano sa atin, Isang? Hindi mo ba sinama si Lolo Romulo ngayon? Nandun sa bahay. Ayaw niya sumama sa akin simula pa kahapon eh. Iniwan ko na rin sa bahay kasi mukhang malinaw naman yung pag-iisip niya nitong mga huli. Hindi rin siya madalas na sinusumpong ng sakit niya. Ano ka ba? Ba't mo iniwan? Baka kung anong mangyari dun eh. Parang kaya naman niya eh. Kahapon ganun din eh. Medyo kabado nga ako sa totoo lang pero wala naman siyang ginawa. Hindi rin siya lumalabas ng bahay. Kahit na. Alam mo namang madalas siyang sinusumpong. Dapat dinala mo siya dito, lalo na ngayon. Anong lalo na ngayon? May nangyari ba?
Ganito kasi. Habang naglalako ako kanina, may lalaking biglang nagtanong sa akin. Tinatanong niya kung may nakita raw ba ako matandang lalaki. Nung sinabi niya kung anong itsura, ayun, tumugma lahat kay Lolo Romulo. Pero hindi naman ako makasagot kasi parang kakaiba yung lalaki. Kakaiba? Paano kakaiba? Hindi kaya anak niya yun? Ilang taon na yun? Oo, parang anak nga niya kasi parang bata lang ng konti kay nanay. Baka nga kamag-anak niya yun. Nasa na yun? Umalis na kasi sinabi kong hindi ko siya kilala. Pero kanina napansin ko na patingin-tingin siya sa paligid. Tapos tumitig siya sa akin ng kakaiba. Para kasing alam niyang nagsisinungaling ako. Kinakabahan nga ako eh. Huwag kang mag-alala. Wala ka namang ginawa masama, di ba? Kaya mabuti pa, puntahan na natin si Lolo. Teka, magpapaalam muna ako sa boss ko. Oo sige, ihintayin kita dito ha. Medyo nagtataka pa nga ang boss ko kung bakit kailangan kong umalis ng maaga sa trabaho. Pero pumayag naman siya kaagad. Mabilis naming pinuntahan si Lolo Romulo sa bahay. At tama si Isang, medyo naging pabaya ako nang iwan ko siyang mag-isa. Tinatak ko sa isip ko na hindi ko na yon gagawin ulit. Masyadong tahimik ang bahay pagdating namin. Lolo? Lolo, nasaan po kayo? Nandito ako! Oh, ba't ka umuwi? At saka, kasama mo pala si Isang. Opo Lolo. Sinamahan ko lang po tong si King kasi may itatanong lang po sana kami sa inyo. Ha? Ano yun? Lolo, may anak po ba kayo? Kasi may naghahanap pong lalaki sa inyo. Ricardo daw po yung pangalan, tapos may hinahanap siyang matanda na parang ikaw. Ganun ba? Ano naman yung sinabi mo sa kanya? Sinabi mo bang nandito ako? Hindi po. Anak niyo po ba yun? Pasensya na po kayo Medyo nag-aalangan po kasi akong sabihin sa kanya eh. Tama naman yung ginawa mo. Hindi mo dapat sinabi sa kanya na kakilala mo ako. Ano pong ibig niyo sabihin? Kayo po yung hinahanap ng Ricardo na yun? Meron po ba kaya atraso sa kanya? Wala akong atraso sa kanya. Ayoko lang magpahanap sa kanya. Pero Lo, baka po nag-aalala sa inyo yung anak niyo Sigurado akong hindi yun nag-aalala sa akin. Maraming salamat sa pag-aampon niyo sa akin dito Pero oras na siguro para umalis ako. Bakit naman po? Saan po kayo pupunta? Paano kung umatake po ulit yung sakit niyo? Dito na lang po kayo. Kung ayaw niyo po magpahanap, sige. Hindi po namin sasabihin na nandito kayo. Malalaman at malalaman ni Ricardo na nandito ako. Ayoko na madamay pa kayo. Sino po ba kasi yung taong yun? Mas makakabuting hindi nyo na malaman. Nagkamali talaga ako na nantili pa ako dito. At baka mapahamak pa kayo dahil sa akin. Lolo, masamang tao po ba yung Ricardo na yun? Kung gusto niyo po, humingi tayo ng tulong sa mga polis. Wala sila magagawa kay Ricardo. Huwag nyo nang idama yung mga inosenteng pulis. Ganito na lang po. Gagawa kami ng paraan. At habang nag-iisip po kami, dito lang po muna kayo Nag-aalala lang po kami sa inyo Pero, Lo, pakiusap naman po. Kayo mga bata talaga. Ang bilis nyo magtiwala sa estranghero. Paano kung masama pala akong tao? Kung masama po kayo, di sana matagal nyo na kami sinaktan. Tama po si King. At saka alam po namin na mabuti kayong tao. Ramdam po namin yun. Sige. Mananatili muna ako sa ngayon. Pero kapag naramdaman ko na nanganganib kayo, kusa na akong aalis. Hindi na nga namin masyadong pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Lolo Romulo. Ang mahalaga sa amin, hindi siya aalis. Hindi na rin ako bumalik sa trabaho at nagpaalam na lang sa boss ko dahil may kailangan akong asikasuhin. Mabuti na lang at naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Pagkatapos naman ng hapunan, maagang nagpahinga si Lolo Romulo habang ako naman ay nanatili sa sala at nanood ng TV. Sino kaya yung kumakatok? Baka si Isang yan. May nakalimutan ba siya?
Teka! Bubuksan ko na! Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin. Sino po kayo? Ano po nga atin? Ako nga pala si Ricardo. At hinahanap ko yung papa ko. May nakapagsabi sa akin na may napansin daw silang matandang lalaki banda dito. May nakita ka bang matandang lalaki na may puting buhok? Tapos may nunal siya sa pisngi niya. Nako, wala po eh. Baka nasa kabilang bahay po. Sigurado ka? Wala nga po. Ang totoo po niyan, ako lang mag-isa nakatira dito, kaya wala pong matanda nakatira dito. Ang sabi sa akin ng mga taga rito, may kasama ka daw minsan na matandang lalaki dito. Baka yun po yung lolo ko. Oo, lolo ko yun na bumibisita saglit dito. Pero bumalik na po yun sa probinsya namin eh. O sige, kung yan yung sinasabi mo, alis na ako. O sige po, ingat po kayo ah. Oo nga pala, mag-iingat ka ah. Bakit po? Saan po ako mag-iingat? Hindi mo alam kung ano yung pinatuloy mo sa bahay mo. Nasa panganib ang buhay mo. Hindi ko po kayo maintindihan. Ano po bang ibig niyo sabihin? Alam mo ang ibig ko sabihin. Binabalaan lang kita. Magsisisi ka sa uli. O sige na. Kung sinasabi mong wala pala dito yung papa ko, alis na ako. Sana hindi mo to pagsisihan. Ano ba yun? Anak talaga ni Lolo yun? Bakit siya nagbabanta? Kinalabutan ako dun ah. Lolo Romulo? Lo, pwede na po kayo lumabas. Nakalis na po si Ricardo. Lo? Lolo? Natutulog po ba kayo? Lolo? Ay, nawawala si Lolo ah. Saan siya nagpunta? Lo? Buisit, nalibot ko na yung buong bahay namin pero wala talaga si Lolo ah. Wala rin siya sa likod ng bahay. Nasaan kaya yun? Hindi kaya nagpunta siya sa bahay ni Isang? Tama. Pupuntahan ko siya doon. Kahit malayo ang bahay ni na Isang ay mabilis ko itong tinakbo dahil sa matinding kaba. Umaasa kasi akong nandun si Lolo Romulo dahil hindi ko alam kung saan ko pa siya hahanapin kung wala siya doon. At pagdating ko, madilim na ang bahay at mukhang natutulog na silang lahat. Isang? Tao po! Aling Melay! Ako po to, si King! Oh, King, ano nangyayari sa'yo? Ba't parang hinahabol ka ng multo? Isang, si Lolo. Oh, bakit? Ano nangyari sa kanya? Nawawala siya, Isang. Hindi ko talaga siya makita eh. Ano? Paano nawawala? Lumabas pa siya ng bahay? Hindi ko alam. Ang alam ko lang may kumatok sa bahay kanina. Yun yung anak ni Lolo eh, si Ricardo. Nakita niya yung bahay ko tapos tinanong niya ako kung nandun ba daw yung papa niya. At kagaya nga ng plano, hindi ko sinabi na nandun siya. Mukhang hindi siya naniwala. Ano ginawa niya sa'yo? Ano, may sugat ka ba? Pinagbantaan ka ba niya? Sinaktan ka ba niya? Ano, sabihin mo? Isang, ayos lang ako. Pwede mo na akong bitawan. Sorry. Nabigla lang ako. Hindi naman talaga ako nasaktan eh. Pero pinagbantaan niya ako. Ang sabi niya, pagsisisihan ko daw yung pag-ampun ko kay Lolo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya dun eh. Ano sa tingin mo? Hindi ko rin alam eh. Diyos ko, King, hindi kaya... Hindi kaya ano? Hindi kaya miyembro ng sindikato yung anak ni Lolo Romulo? Kaya sinasabi niya sa atin na mapanganib yung anak niya? Posible nga yun. Sa tingin mo, ba't nagtatago si Lolo Romulo doon sa anak niya? Sa tingin ko, masamang tao talaga yung Ricardo na yun eh. Kasalanan ko to eh. Nalingat ako. Dapat binantayan ko siya ng mabuti. Isang, hindi kaya nakuha na siya ni Ricardo? Hindi naman sa tingin ko. Kasi kung nakuha na nila si Lolo Romulo, sigurado hindi ka na niya tatanungin. Sa tingin ko nga, sinumpong lang siya ng sakit niya kaya siya umalis eh. Kung ganun, kailangan ko siya mahanap kaagad. Baka hindi pa siya nakakalayo dito. Teka
Teka, sasama ako sa'yo. Mas mabuti yung dalawa tayo naghahanap sa kanya. Oo, sige. Tara. Nung una sinubukan naming maghiwalay ni Isang para mas mabilis ang paghahanap namin. Pero kinabahan din ako para sa kanya dahil madilim na. Kaya naman hindi na ako humiwalay. Mas natagalan tuloy kami sa paglilibot. Hinanap namin si Lolo Romulo sa mga lugar na posibleng puntahan niya. Inuna namin ang pinakamalayo. Saka namin sinunod ang mga pinakamalapit pero bigo kami. Lolo Romulo! Lolo Romulo! King, wala rin siya dito sa may barangay huli. Oo nga eh. Halos nalibot na natin yung buong lugar. Hinanap na rin natin siya sa simbahan. Saka sa sakayan ng tricycle pero wala talaga siya. Nag-aalala na talaga ako sa kanya eh. Nasaan na kaya yun? Eh baka nakauwi na siya sa bahay. Sa tingin mo, kasalanan ko talaga to eh. Ano ka ba, hindi mo kasalanan to? Hindi naman natin nakalaing aalis siya, di ba? Pero sana hindi tayo naunahan nung Ricardo na yun. Eh baka kung ano pa yung gawin niya kay Lolo eh. Eh, sana nga talaga. Isang, ayun, tignan mo yung lalaki sa unahan. Oh, hindi ba yan yung... Oo, yan si Ricardo. Anong ginagawa niya sa kakoyan? Namu, parang may inaamoy siya oh. Naku, King, natatakot ako. Parang may kakaiba sa kanya eh. Parang hindi normal. Parang aso oh. Kaya mabuti pa umalis na tayo dito. Baka mapansin niya tayo eh. Eh, saan tayo pupunta? Kahit saan, basta malayo dito. Masama yung kutob ko dyan. Parang may kakaiba talaga sa kanya. Kinabukasan ay bigo pa rin kaming mahanap si Lolo Romulo. Gustuhin man naming ipagpatuloy ang paghanap sa kanya. Sunod-sunod naman ang problema at kamalasang nangyari sa amin ni Isang. Hindi namin alam kung bakit nagkaganon. Para bang pinagsakluban kami ng langit at lupa. Opo boss. Pasensya na po talaga tsaka alam ko malaki abala yung reklamo na tanggap natin sa kliyente. Akuin ko po yung responsibilidad doon at handa po ako ayusin lahat ng problema. Hindi na po maulit yung ganong klaseng trabaho. Mas dodoblehin ko po ipag-ingat ko sa susunod. Sige po boss. Salamat po. Ay, buwisit. Nagalit pa talaga si boss ha. Ano ba kasing nangyari? Marami. Yung isang kliyente nagreklamo dahil hindi daw pantay yung pagkaka-welding ng gate nila. Tapos yung isa naman, nagreklamo dahil may maliit daw na bitak silang nakita sa gawa ko. Natatakot silang baka bumigay yun. Tapos yung huli naman, natanggal daw yung winelding ko. Eh, hindi ko nga alam kung bakit ganun eh. Ngayon lang talaga ako naka-enkwentro ng ganito. Mukhang hindi rin maganda yung takbo ng trabaho mo ngayon ah. Ano ba yan, King? Eh, ikaw, mukhang problemado ka din ah. Ano ba nangyari? May nagpabarangay sa akin. Ano? Ba't ka naman nabarangay? Ano ginawa mo? Eh, sumakit daw yung tiyan nila pagkatapos nilang kainin yung mga nilalako kong pagkain. Ano? Kailan? Eh, hindi naman sumasakit yung tiyan ko ah. Ewan ko kasi marami sila. Hindi ko naman alam kung ano gagawin ko. Ayos na sana eh. Nakakahinga na sana kami ni nanay sa mga bayarin pero sa nangyayaring to, yun, may dagdag na naman. Eh, meron ba ako may tutulong? Sabihin mo lang, kung kailangan mo ng pera... Shh! Hindi na. Ayokong mangutang sa'yo. Mukhang kakailanganin mo rin yan dahil sa nangyari sa trabaho mo ngayon eh. Baka mamaya niyan matanggal ka pa. Grabe naman, huwag mo naman sabihin yan. Baka mamaya magkatotoo eh. Biro lang, ikaw naman. Alam ko naman magaling ka sa trabaho mo eh. Tsaka nakikita naman yun ng boss mo. Hindi ka tatanggalin nun. Hindi nawala siya na magaling na welder. Eh sana nga, nakakaba din eh. Eh, ano bang kamalasan to, no? Mambihira naman. Kaya nga, sunod-sunod pa pagkatapos ng pagkawala ni Lolo. Ay, namimiss ko na si Lolo Romulo. Nasaan na kaya yun? Oo nga eh. Parang bigla na lang siya naglaho at ni anino niya, hindi natin makita. Nakakalungkot, no? Yung nasanay na tayo na nandito siya tapos bigla na lang siyang nawala. Tapos ito, minalas na tayo. Parang kasabay niya nawala rin yung swerte natin. Isang, hindi kaya swerte natin si Lolo? Baka siya yung lucky charm natin eh.
Kaya nung mawala siya, minalas tayong dalawa. Ano ba yan? Ayoko maniwala dyan pero parang totoo yata yung sinasabi mo. Kaya mo, mamayang gabi hanapin ko ulit si Lolo. Gusto mo ba sumama? Oo naman, sasama ako dyan syempre. Kinagabihan ay pinuntahan ko si Isang pagkatapos ng hapunan. Pero gaya ng dati, hindi pa rin namin nakita si Lolo Romulo. Lumipas ang ilang araw at lalo kaming minalas. Dumarami ang reklamo sa mga paninda ni Isang at halatang nahihirapan na siya. Gusto ko man siyang tulungan. Sunod-sunod din ang problema ko sa trabaho. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami sumuko at patuloy pa rin naming hinanap si Lolo Romulo. Ano ba yan, King? Ginabi na tayo sa paghahanap. Hindi pa rin natin makita si Lolo. Baka nasa ibang bayan na yun ah. Basta, huwag tayong sumuko. Malay mo, nandito pa rin siya sa lugar natin. Pero sa ngayon, umuwi na muna tayo dahil maglalako pa ako bukas eh. Parang ayoko na nga humarap sa mga tao. Halos wala na kasi bumibili sa akin. Papalugi na yung negosyo ko. Kaya mo yan. Mapapatunayan mo rin na hindi totoo yung mga bintang nila sa'yo. Ang dami naman kasi nilang nagre-reklamo kaya napapaisip na ako kung baka tama nga yung sinasabi nila. Ewan ko, King. Parang napapagod na ako. O siya, sige. Umuwi na tayo tapos magpahinga ka na. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, pagod na ako sa lahat ng problemang to. Sunod-sunod yung kamalasan eh. Hindi ko na nga alam kung anong uunahin ko. Magtiwala ka lang at malalambasan mo din to. Nandito lang ako. Huwag mo sarilihin yung lahat ng problema mo. Handa naman ako makinig sa iyo eh. Alam mo, King, maswerte ako kasi sa kabila lang lahat ng problema ko. May mga tao pa rin ako masasandalan at saka mapagsasabihin ng mga problema ko. Nandiyan si nanay. Oo naman. Kahit anong oras, maasahan mo talaga yung nanay mo, no? At saka, ikaw, nandyan ka. Oo naman. Nandito ako palagi para sa'yo, no? Maraming salamat sa iyo, King, ah. Kasi kung wala ka tsaka si nanay, sigurado matagal na ako sumuko sa lahat ng to. Wala yun. Ikaw rin naman ah. Dinadamayan mo ko sa lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Tapos sinamahan mo pa ako sa paghanap kay Lolo. Syempre naman. Nandito lang ako palagi, no? Isang ako din. Kaibigan kita eh. Kaya dadamayan kita kahit anong oras. Sabihin mo lang sa akin ha. Ano? Ba't ganyan yung tingin mo sa akin? May sasabihin ka ba? Sabihin mo na. King, sumusuko ka na ba? Pagod ka na? Hindi pa naman. Meron pa akong lakas na maglakad. Ano ka ba? Hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh. Naalala ko lang kasi yung sinabi mo na hahayaan mo kung maramdaman ko ano man yung nararamdaman mo sa akin hanggang sa mapagod ka. Kaya ito, tinatanong ko kung pagod ka na ba? Yun ba? Kailan ba ako napagod sa'yo? Hindi mangyayari yun, Isang. Ganun ba? Basta, King, huwag ka mapagod ah. Anong ibig mo sabihin doon? Hoy, teka lang. Saan ka pupunta? Isang, hindi ko pa naman naiintindihan yung sinasabi mo eh. Hoy! Bahala ka na umintindi nun. Malaki ka na eh. Ayoko lang maging asumero pero... ba't ka tumigil sa paglalakad? King, tingnan mo yung nasa taas sa bubong ng bahay mo oh. Di ba si Lolo Romulo yun? Paano siya nakarating doon? Tara, lapitan natin. Teka lang, King. Tingnan mo parang tatanong siya. Ano? Lolo! Huwag kang tumalon, Lo! Baka masak na kayo, Lo! Kayong dalawa! Anong ginagawa niyo sa labas ng ganitong oras? Po, hinahanap po namin kayo eh. Halo? Bakit niyo ako hinahanap? Nasisiraan na ba kayo? Lo, baka naman pwede bumaba kayo dyan, Lo. Saan po kayo dumaan dyan? Paano kayo nakarating dyan? Tumalon ako! Tumalon? Ba't po kayo tatalon? Wag po, Lo! Wag, Lo! Teka, tumalon? Lolo, paano niyo po nagawang tumalon mula doon sa bubong ng bahay pababa? Ayos na po ba yung mga buto niyo? Ayos lang ako. Sa susunod, wag na kayong lumabas ng bahay ng ganitong oras.
mapanganib para sa inyo. Lolo, kayo po ba talaga yan? Ay nako, ano ba sa tingin nyo? Lo, saan po ba kayo nagpunta? Umalis lang ako saglit at naging iyaki ka na dyan. Pwede bang, oy, ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Masyadong may bawis ka. Hoy! Lo, ilang araw kayo nawala tapos naging maarte na po kayo? At saka, Lo, malinaw na po ba yung isip nyo ngayon? Saan po ba talaga kasi kayo nagpunta? Nag-alala kami ni King sa inyo eh. Una sa lahat, mabuti pa pumasok muna tayo sa loob ng bahay, King. Masyadong mapanganib dito. Alam nyo, Lo, kanina nyo pa po binabanggit yan eh. Ano po ba yung panganib na sinasabi nyo? Hindi ko dapat sinasabi sa inyo. Pero mas mabuti na rin na alam nyo. Tara na, pumasok muna tayo sa bahay. Lo, pwede po ba naming malaman yung lahat? Bakit po ba kayo biglang nawala nung gabing yun? Saan po kayo nagpunta? Ang totoo, naramdaman ko kaagad ang presensya ni Ricardo. Parating pa lang siya dito kaya umalis ako. Nagpunta ako sa ibang lugar. Presensya po? Ano po yun? Maiintindihan nyo rin mamaya. Pero nung gabing yun, alam ko na kaagad na paparating si Ricardo. Kaagad ako umalis para tigilan niya kayo. Akala ko aalis din yung anak ko kapag nalaman niyang wala ako dito. Pero nagkamali ako. Hindi niya kayo tinigilan para mapalabas ako. Likas talaga sa anak kong yun ng kasamaan. Kaya sa tingin ko, oras na siguro para pigilan ko siya. Paano pong hindi tinigilan? Pinagbantaan niya lang po kami pero wala naman po siyang ginagawa masama pagkatapos nun eh. Akala nyo lang yun. Dahil malaki ang ginawa niyang kasalanan sa inyo. Hindi nyo ba napapansin na may kakaiba sa paligid nyo nitong mga nakaraan? Wala ba kayo napapansin na kamalasan? Ay, oo nga po no. Ang dami ko problema sa mga customer ko tapos itong si King, nagkakaroon din po siya ng problema sa mga kliyente niya. May kinalaman po ba yung anak niyo dun? Pero paano niyo naman po nagagawa yun? Siguro, maiintindihan nyo ang lahat kung ipapakita ko sa inyo ang tunay kong anyo. Ito ang tunay kong anyo, King Isang. Isa akong aswang. Kami ng anak ko, si Ricardo. Po, aswang po kayo? Lo, aswang po talaga. Yung kumakain po ng laman loob. Ano, kakainin niyo din po ba kami? Kagaya ng sinabi mo, kung may masama akong balak, matagal ko nang ginawa yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nananakit ng mga tao. Pero ang anak ko, kaligayahan niya manakit ng katulad niyo dahil mababa ang tingin niya sa mga tao. Kaya pala kakaiba yung itsura niyo nung nakita namin siya nung isang gabi. Para po siya may naamoy sa hangin eh. Kinilabutan po talaga ako na parang hindi po siya normal. Yun pala, aswang di siya kagaya niyo. Pero bakit po ba hinahabol kayo na anak niyo? Dahil gusto niya ipasa ko sa kanya ang pagiging pinuno na angkan namin. Sa ngayon, ang mga batas ko ang sinusunod ng lahat. Hindi ko gustong nananakit ng mga tao kaya hindi yun ginagawa ng angkan namin. Pero alam kong sa oras na ipasa ko kay Ricardo yung pagiging pinuno, babaguhin niya ang mga batas na yun. Kaya umiiwas ako sa kanya ng ilang taon. Wala po ba kayo ibang tagapagmana? Nag-iisa ko lamang siyang anak. Kaya alam niya ang lahat na siya yung magmamana ng posisyon ko. Pero hindi ako papayag. Yun ang dahilan kung bakit ako lumayo sa lugar namin. Naghahanap ako ng isang aswang na karapat-dapat kong pasahan ng aking posisyon. At sa paghahanap kong yun, nakilala ko kayong dalawa. Ibig sabihin po, papasahan niyo po kami ng kapangyarihan? Gagawin niyo rin po kaming aswang? Huwag kayo matakot, Iya. Ipapasa ko lamang yung kapangyarihan ko sa isang aswang. Hindi kayo aswang kaya hindi ko yun gagawin sa inyo. Pero nahanap na po kayo ni Ricardo. At wala pa po kayo nakikitang tagapagmana. Siguradong pipilitin ka po ulit niya.
Kasalanan ko rin kung bakit ako nahanap. Hindi ako dapat na natili dito na matagal. Sa tuwing tumatagal ako sa isang lugar, lumalakas ang presensya ko at mas madali ako maramdaman ng ibang mga aswang. Kaya ako agad nahanap ni Ricardo. Ibig pong sabihin, alam niya nagsisinungaling talaga kami ni Isang. Teka lang po, sa lahat po ng kwento niyo, ibig sabihin, hindi po talaga kayo ulyanin? Oo, hindi. Nagpanggap lang ako kasi mabilis kong naoobserbahan yung mga tao. At nagbibigay ako sa kanila ng kahilingan. Ibig sabihin po nun, Lo, pinagtitripan niyo lang po kami. Grabe naman kayo, Lo. Nahihiya tuloy ako kapag naaalala ko yun. Alin ba sa ginawa mo? Yung ginamit mo ba yung kahoy bilang espada? Ang lakas nga po ng trip niyo, Lo eh. Napaniwala niyo kami lahat doon? Masyado lang ako nawili sa inyong dalawa kaya napatagal ako dito sa pagpapanggap ko. Kaya nga dahil doon, napahamak patuloy kayo. Nag-irresponsable ako sa parting yon. Kaya hayaan niyo kung linisin sana yung kung ano mang masamang idinulot ni Ricardo sa inyo. Yung tinutukoy niyo po ba, yung kamalasang dinulot ni Ricardo sa amin? Ganito kasi yun. Gaya nga nasabi ko kanina, isa akong uri na aswang na tumutupad ng kahilingan. Nagbibigay ako ng swerte sa mga taong tingin ko'y nararapat. Pero dahil ayaw ni Ricardo sa mga tao, gumagamit siya ng kapangyarihang itim para baliktarin ang resulta. Binibigyan niya ng kamalasan at sinisip-sip niya ang swerte ng mga taong nasa paligid niya. Ganon ang ginawa niya sa inyo. Kaya pala sunod-sunod yung mga kamalasang nangyayari sa amin ni King. Siguro alam niyang wala akong balak na magpakita sa kanya kaya ginamit niya kayo para mapilitan ako magpakita. Kung ginagamit niya ako mimpain para lumabas kayo, ano po bang ginagawa niyo dito? Umalis na po kayo, Lo. Iwasan niyo na po siya. Hindi na ako tatakbo. Kailangan ko nang harapin na totoo si Ricardo para matapos na ang lahat ng to. Ilang taon nang lumipas at tinayaan ko lamang siyang makapanakit na ibang tao. Iniiwasan ko siya ng ilang taon dahil anak ko siya at ayoko magkasakitan kami. Pero oras na siguro para pigilan ko yung kasamaan niya. Ako ang ama niya at ako rin ang kailangan magpatigil sa kanya. Sigurado po ba kayo? Ano po yung pwede namin maitulong? Huwag na kayo mangailan pa. Dito lang kayo. Ayan na. Nararamdaman ko na yung presensya niya. Hoy! King, nandyan ka ba? Itinakas mo na ba yung anak ko? Bakit hindi pa yung nakakauwi hanggang ngayon? Oh, si nanay yung kumakatok ka. Oh, Nay, ano pa ginagawa niyo dito? Ikaw ang anong ginagawa mo dito sa bahay ni King nang kayong dalawa lang? Gabing-gabi na Isang. Hindi porket boto ako dyan kay King ay hindi ka na uuwi sa bahay natin. Ano ba kasi ginagawa? Mang Romulo? Nakabalik na po kayo? Isang, ipasok mo muna yung nanay mo sa loob. Ramdam ko na napapalapit si Ricardo. Ano daw? Sinusumpo na naman ba siya? Tungkol na naman ba to sa pagsugod ng mga hakan mo sa Pilipinas? Ano na naman ba yung papel ko ngayon? Hindi po, Aling Melay. Yung anak po niya yung tinutukoy niya. Ama! Lumabas na kayo at harapin niyo ako! Ang tagal ko na kayong hinahanap. Huwag niyo nang patagalin pa at ipasa mo na sa akin yung posisyon mo na matiwasay. Oras na para ako'y mamuno sa angkan natin! Ano ba yan, anak? May problema din ba sa pag-iisip yung anak niya? Bakit ganyan niya magsalita? Bakit kakaiba? Mamaya na po namin ipapaliwanag na Masyado nang pumapanganib Dito po kayo sa loob, Aling Melay. Taro! Huwag kayong lalabas. Protektado kayo sa loob ng bahay. Ako nangaharap kay Ricardo. Opo, Lo. Mag-ingat po kayo, ha. Oh, saan siya pupunta, anak? Kakalabanin niya po yung anak niya, Nay. Dito lang po tayo. Ha? Anong kakalabanin? Hindi naman pwede yan. Tumawag tayo ng barangay tanod at baka mapano yan si Mang Romulo. Alam niyo bang mahina na yung buto ng mga matatanda? Naku, Diyos ko naman. Bakit niyo naman hinahayaang makipagsuntukan yung lolo? Nay, tama na. Hindi na po kailangan yan. Nahihibang na ba kayo? No, hindi kailangan. Baka makabulabog pa tayo ng mga kapitbahay. At saka hindi ba kayo naaawa doon sa matanda? Kung hindi kayo naaawa, pes, ako na itutulong sa kanya.
Patitigil ko yung dalawang yan! Teka lang po. Aling Melay, mga aswang po sila eh. Ano? Aswang! Ay, tama ba yung naririnig ko? Opo, tama po yung narinig nyo. Aswang po si Lolo Romulo. Kaya wag po kayo maglala. Malakas po siya. Bago ko pa maipaliwanag ang lahat kay Aling Melay, ay biglang nagbago ang anyo ni Lolo Romulo. Humaba ang buhok niya at umitim ang balat. Habang ang anak niyang si Ricardo, nagkaroon din ng mahahabang pangil at nanlilisik na mga mata. Parang may ginawa silang kakaiba dahil kahit napakalakas ng ingay sa labas, walang kapitbahay na lumabas para tingnan ang nangyayari. Ay! Kumukulo yung langis ko! Mga aswang nga sila! Naku, totoo nga ang aswang si Mang Romulo! Siya pala yung dahilan kung bakit kumulo yung langis ko nung nakaraan! Aba, hindi na natin kailangan maglaban pa. Kusa mo na isuko sa akin pagiging pinuno mo at lumayo ka na. Ako nang bahala sa lahat. Hindi ako papayag, Ricardo. Huwag ka na umasang ipapasa ko sa iyang posisyong to dahil alam mong hindi ka karapat-dapat kahit anak pa kita. Kung ganon, kahit ama pa kita, hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka. Ilang taon mo nang inaarangan na gusto kong gawin. At anong gusto mong gawin? Haksaktan ng mga inosenteng tao! Inosente? Kahit kailan, hindi inosente ang mababang uri na nilalang na yan. Galit sila! Kapag binigay mo yung kahilingan nila, may panibago na naman sila kahilingan! Ricardo, meron masasamang tao, pero meron din mabubuti! Pero kahit mabuti sila, mabababang uri pa rin sila! Pagkain lamang sila ng mga kagaya natin! Kaya hindi kita maintindihan, Ama, kung bakit mo pinagbabawal na saktan yung mga taong yan. Bakit kailangan natin to pa rin yung walang kwenta nila kahilingan? Nakakasuka kayo! Ako, naririnig niyo ba yun? Ay kung ganun, mabait na aswang pala si Mang Romulo. Tapos salbahe yung anak niya. Ang talas ng tila, oh! Nay, tingnan niyo! Nag-uumpisa na sila maglaban! Huwag ka maglalaba. Hindi na kita pahirapan. Bibilis ako ang pagtapos sa buhay mo! Itong sa'yo! Napahanga mo ko. Mabilis ka pa rin kumilos, tanda! Naiwasan mo yung atake ko! Hindi lang dahil mabilis akong kumilos. Dahil yan din yung pinagdaanan ko karanasan sa pakikipaglaban dati. Hindi ako basta-basta matatalo dahil veterano ako sa pakikipaglaban! Bakit hindi mo ako matamaan? Akala ko ba marami kang karanasan? Ang sabihin mo, pumupurol ka na, Ama. Tama ka ng veterano sa pakikipaglaban. Pero mas malakas ako dahil mas bata ako! Isang kakayanin kaya ni Lolo yung pakikipaglaban para mas malaki yung katawan ng anak niya. Magtiwala na lang tayo sa kanya. Wala rin naman tayong magagawa para matulungan siya eh. King, kung meron lang sana akong pwedeng gawin. Napatingin nga kaming lahat nang biglang sugurin ni Ricardo si Lolo Romulo. Sa isang iglap, isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa ama niya. Kitang-kita namin ang pagsuka ng dugo ni Lolo Romulo. Mas lalo pa akong hindi mapalagay. Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan siya. Ano ba? Hindi mo na ba kaya? Bakit hindi mo na lang gamitin ang pagkakataong to para magpaalam sa mga taong tinulungan mo? Saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo? Bakit ganyan kasama ang buti mo? Hindi ka nagkulang, Ama. Talagang lumaki lang ako may sariling isip at hindi sumasangay sa kagustuhan mo. Kung ganon, pipigilan kita sa binabalak mo. Hindi ko kaya pagkatiwala yung posisyon ko. Sa isang tao kaya manakit na mas mahina pa sa kanya! Yan eh kung mapipigilan mo pa ako. Itong sa'yo! Lolo! Wisis, kapag nagpatuloy pa to, baka mapahamak si Lolo Romulo. Bahala na nga! Teka lang naman, King, saan ka ba pupunta? Diyos ko namang bata ka, hindi mabilis sa atin. Huwag tayong lalabas dito. Bitawan niyo po ako! Bitawan niyo ako! Hindi! Pagpapakamatay ang gagawin mo, King, kung lalabas ka dyan!
Pero mapapahamak po si Lolo. Hindi mo ako papayag na wala akong gagawin dito. Pero isang piti ka lang sa mga yan. Baka nga makasagabal ka pa kay Mang Romulo kapag nagkataon. Pero kailangan po ni Lolo ng tulong. Alam ko naman yun, King. Ay gusto ko rin naman siya tulungan pero ano ba magagawa natin? Wala naman tayong panlaban sa kanya. Teka, naisip niyo ba yung naisip ko? Oo nga no. Meron ako panlaban sa aswang. Akin na po yung bote ng langis. May isa pa akong bote ng langis sa kwarto ko. Yung binili ko po sa inyo. Pwede po natin gamitin yun. Teka, meron din ako isang bote dito sa bag. Pinapadala to sa akin ni nanay palagi. Kung ganun, meron tayong 3 bote. Pero paano natin to gagamitin? Ano, itatapon ba natin to sa kanya? Ano, ibabato ba natin? Hindi natin basta-basta pwede ibato to. 3 lang yung bote natin ngayon. Naku naman, kung alam ko lang na may aswang pala, edi sana dinala ko na lahat ng paninda ko. Kailangan natin ng lalagyan na hindi nababasag. Pero pwede pantapon ng langis. Teka, alam ko na. Ito, may gamit ako dito. Ano yan, anak? Lagayan po ito ng alkohol. Itatapon ko na lang ito laman. Huwag, masyado maliit yan. Meron akong ginagamit na ganyan sa pagtanim ko ng bulaklak. Oo, sige. Tama yun. Teka, kukunin ko lang sa kusina ah. Oh, ito na. Nilalagyan ko ito ng tubig. Pag-spray ko ito sa mga bulaklak eh. Ayan! Tama ang laki niyan! Akin na ibubuhos ko dito yung lahat ng laman ng langis! Ay, sana naman gumana to. Oo, magtiwala ka lang. Oh, heto na ha! Nailagay ko na lahat! Ano pa bang gagawin natin, King? Lalabas po ko at tutulungan ko si Lolo Romulo. Gagamitin ko yung spray para manghina si Ricardo, para mas makalaban po si Lolo. Pero Nay, sigurado po ba talaga kayong may bisayang langis na yan? Baka mamaya mapahamak palalo si King eh. Gumagana yan dahil bumubula tuwing may aswang. O sige, basta King mag-iingat ka. Oo, huwag kang maglala. Oh! Hala, Ama! Sumuko ka na! Ano ba kasi pinaglalaban mo at ayaw mo pa sumuko sa akin? Ito lang katapusan mo! Hoy! Umarap ka muna dito! Ah! Yung mukha ko! Sobrang hapde! Ano to? Oh, kita mo na anak! Epektibo talaga yung panlaban ko sa aswang na binibenta! Ah! Walang yakal lalaki ka! Umanda ka sa akin! Hayop ka! Huwag mo siya sasaktan! Bitahol mo ako, Ama! Uunahin ko yung mga tao yan! Ako ang harapin mo! King! Bumalik ka na sa loob! Lo, hindi ko po kayo hayaang mamatay! King, bumalik ka na! Yang hawak mo, hindi sapat yan! At ano naman magagawa ng isang ordinaryong tao katulad mo? Hindi ko kailangan maging aswang para protektahan yung tao mahalaga sa akin. Hindi kita hayaan saktan si Lolo Romulo! Tignan natin kung hanggang saan ka tatagal! King! Umiwas ka! Etong sa'yo! Hayop ka! Buwisit ka! Pwede langis yan! King! Maraming salamat, King! Ngayon, humanda ka sa akin, Ricardo! Nay, tinamaan siya! Yan! Ganyan nga po, Mang Romulo! Huwag niyo titigilan ng sumail na anak na yan! Tigilan mo ako, Ama! Lolo! Walang kaya ka! Tatay mo yan pero nagawa mo pa rin saktan! Etong sa'yo! Teka, anong nangyari? Bakit walang lumalabas? Mukhang naubos na yung swerte mo! Buisit, bakit walang lumalabas sa spray ko? King! Umiwas ka, King! Huli na ang lahat! King!
sakit ng dibdib ko dahil matalas na kuko ni Ricardo ang humiwa roon. Alam kong malalim ang sugat ko dahil biglang nanlalabo ang paningin ko. Nakita ko na lang si Isang sa tabi ko, umiiyak, habang patuloy na naglalaban sina Lolo Romulo at Ricardo. King! King, huwag kang gumalaw, sugatan ka! Yung spray, lumayo. Hindi pwede mag-isa si Lolo na lumaban. Hindi na pwede, King! Tingnan mo yung sarili mo, hindi mo pa nararamdaman! Tuguan ka na! Kailangan manalo si Lolo. Dahil hindi kita kaya protektahan laban sa aswang na yung mag-isa-isa. Ba't mo pa ba ako iniisip? Isipin mo yung sarili mo, King! Magusuunahin kita. Kaya ni Lolo tsaka ni Aling Melay. Yung kaligtasan niya yung unahin ko. Alam niyo yan. Dahil kayo yung naging pamilya ko. Hindi ka pwede magsakripisyo, King. Kasi paano na ako? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang mapapagod sa akin? Kasi kahit naman mataray ako sa'yo minsan, pero hindi ko kaya mapagod ka sa akin, King. King, dahil mahal na kita. Mamamatay na ba ako? Kung ano na yung narinig ko eh. Totoo yung sinasabi ko, King. Mahal kita. Pero isa, hindi ko may bibigay yung pangarap mo sa buhay. Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin, ikaw ang gusto ko. Hindi ka mapapantayan na kahit na sino, King. Ganon? Sige. Oh, bakit ka ba tumatayo dyan? King naman eh, bakit ba tigas ang ulo mo? Kaya ko ba? Tutulungan ko si Lolo. Kung gano'n tutulong din ako. Eh, paano? Wala kang panlaban. Nagtagtad ako ng mga bawang kanina doon sa kusina mo. Oh, tignan mo, punong-puno ng asin at bawang yung bulsa ng pantalon ko. Hindi ko hahayaan na ikaw lang yung lalaban, King. O sige, tara. Nay, bakit lumabas din kayo? Eh, alam nga namang hayaan ko lang kayo. Kira! Masyado na ako nainip. Oras na para tapusin ni Tama! Ihanda niyo yung sarili niyo. Tama ka! Tapusin na natin to! Pero nagulat kaming lahat nang imbis na kay Lolo Romulo susugod si Ricardo. Direksyon namin ang sinugod niya. Mabilis kong itinulak palayo si Isang at binuksan ang garden spray. Ibinuhos ko ang lahat ng laman nun sa katawan niya. At kitang-kita ko ang panlalaki ng mga matatalim niyang mga mata sa dilim. Katapusan mo na! Hindi! Hindi! Lolo! Mina! Ito na ang katapusan ng lahat, Ricardo! Hindi! Bakit ako? Ano nangyayari sa kanya? Patay na po ba siya? Hindi. Buhay pa ang anak ko. Sa uling pagkakataon, hindi ko pa rin pala kayang paslangin talaga ang anak ko. Pasensya na kayo. Huwag po kayo magalala. Naintindihan po namin kayo. Pero ano na po bang mangyari sa kanya? Baka habulin niya po kayo ulit ha. Hindi ko man siya magawang paslangin. Pero may selda na naghihintay sa kanya. Ikukulong ko siya sa kulungan para sa mga nagkasalang aswang. Yun ang parusang ipapataw ko sa kanya. Huwag kayo magalala dahil hindi niya na kayo magugulo pa. Salamat naman po. Ibig sabihin, tapos na po ba ang lahat? Oo, anak, tapos na ang lahat. Pero anak, narinig ko yung pag-amin mo kanina kay King. Sinasabi ko na nga ba, may nahuhulog na eh. Ikaw pala yun. Nay naman, ba't po ba kayo nakikinig sa usapan ng iba? Paano hindi ko maririnig? Ang lakas-lakas ng boses mo habang umiiyak ka kay King. Isang, totoo ba talaga? Ako talaga yung pipiliin mo? Ano, ayaw mo ba? O sige, babawiin ko na lang. Eh, teka lang. Wala naman ako sinasabing ayoko eh. Aray ko. Oh,
Dahan-dahan lang kasi sa pagkilos. Kita mo na nga may sugat ka eh. Ay naku, King. Kailangan natin gamutin yan, ha? Pumasok muna tayo doon sa loob. Susunod ako. Aantay ko lang yung pagdating ng mga makakasama kong aswang. Kailangan ko ipadala sa kanila si Ricardo para ikulong. Ano? May darating pang ibang aswang? Alam ko naman, kailangan na talaga natin pumasok. Mabilis ngang ginamot ang sugat ko sa loob ng bahay. Hindi na namin napansin ang pagdating ng mga kasamang aswang ni Lolo Romulo. Maya-maya pa, pumasok na lamang siya sa bahay at humingi ng pasensya. Nagpaalam din siya na aalis na. Pero pinakiusapan ko siyang manatili muna habang nagpapagaling ako. Pumahig naman siya. Maligaya ako dahil bumalik na ulit sa dati ang lahat. Hanggang isang araw. Lo, hindi na po ba talaga kayo mapipigilan? Kailangan ko tapusin ang mission ko. Dahil nangangailangan na ng bagong pinuno ang angkan namin. Napagdesisyonan ko sa lugar na lang muna namin maghahanap at sasanahin ko yung mapipili ko. At kung wala man ako mapili, maglalakbay ulit ako. Kaya kailangan ko nang umalis. Maraming salamat po sa lahat, Lolo. Bumalik na po lahat sa dati at parang magic na nawala yung mga problema ko sa mga nagrereklamo. Kagagawa niyo po ba yun? Ako rin po. Parang biglang nawala rin yung mga problema ko sa trabaho eh. Inayos ko lang yung mga ginulo ng aking anak. At pasasalamat ko na rin yun sa kabutihang pinakita niyo sa akin. Lo, mag-ingat po kayo sa paglalakbay nyo ha. Oo, at gaya ng pinakaako ko sa inyo, ang bawat kahilingan nyo, matutupad. O siya, sige na. Mauna na ako. Sige po, Lo. Isang, sa tingin mo, babalik pa siya dito? Hindi ko alam eh. Pero hindi ko siya makakalimutan, King. Dahil sa tulong niya, nakapag-ipon ako ng sapat na puhunan para sa kainan na matagal ko nang naiisip na negosyo. At kapag nagpatuloy ito, mabibigyan ko na rin ng magandang buhay si nanay. Ako rin. Malaki na itulong niya sa akin. Natupad na rin yung pangarap ko. Teka, ano ba kasing pangarap mo? Ikaw yung pangarap ko. Alam mo, ikaw ang corny mo. Ano nga? Bakit pa ayaw mo maniwala sa akin? Ay! Hoy, King! Halika dito, may naghahanap sa mga foreigner. Foreigner po? Bakit daw po? Ang sabi nila, sila daw yung tunay mo mga magulang. Paano naman nangyari yun? Po? Paano naging magulang ko yung mga foreigner? Pinoy yung mga magulang ko ah. Kausapin mo na lang kaya para malaman mo yung totoo. Weirdo naman nun. Mga foreigner talaga yung mga magulang mo. Kaya naman pala tiso yung itsura mo, King. Kinausap ko nga ang mag-asawang dayuhan at sinabi nilang nawawala ako nung nagbakasyon sila sa Pilipinas. Matapos nga ang DNA test, napatunayang anak nga nila ako. Kaya pala iba ang itsura ko sa mga magulang na kinalakhan ko. Isa pala akong kanon na lumaki sa Pilipinas. At ngayon ay asawa ko na si Isang at natupad ang aming mga hiling. Pero ang hiling ko na lang ngayon ay maging masaya kasama ang mga mahal ko sa buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Yaw. Ayos. Aba, may afam. Wala. Anong afam? Afam pala si King, di ba? afam pala. Kasi kanu daw yung magulang niya. Okay. Ay, grabe, no? Panalo na naman tayo sa story natin ngayon. Mas panalo si Isang. Ayun nga, anyways, kayang gaw. Yung nga pala, reminder lang yung ano natin. Yung schedule natin. Popost Ayan. ulit natin. Post ulit Screenshot nyo, ha? Screenshot nyo. Yung mga bagong upload time natin sa mga side channels natin. Anyways, kayang gaw. Ano pala masasabi niyo sa kwento natin? Nag-enjoy ba kayo? Iwan kayo ng comment and please paki-like yung video natin para umabot to sa lahat ng kayang gaw. And mag-subscribe din kayo kasi 35% pa yung hindi Yun. nakasubscribe sa atin. At saka yung Facebook natin na huwag nyo kalimutang i-follow. Miss Flor Horror Stories, may blue check. Ayun, comment kayo ha kung gusto nyo yung kwento. So, ayun. Bye!